meeting and ang kanyang presensya ay higit na mahalaga sa lahat mga kapatid. So, di ko naabalain ng oras. Tayo tumayo mga kapatid. Tayo magpa-umpisa na. Medyo na late na tayo konti pero gayon pa man, mahalaga ay narito tayo sama-sama muli maglilingkod sa Panginoon. So, bago tayo manalangin, nais kong umawit na lang ng kay buti-buti mo para makatipid na rin sa oras. So, bago natin hingin ang kanyang gabay muli. Awit tayo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Buti siya sa lahat ng oras. Ngayong araw, maghapon, sa mga lipas na araw. Siya'y patuloy na mabuti sa atin. Amen. Buti-buti, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tayo mo kung manandali mga kapatid, tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, salamat muli o Diyos sa oras na to, Panginoon, na kami ay nagkakatipon. Panginoon, salamat sa aming mga napapakinggan na salita mo kagabi, Panginoon, sa last night ng aming kapatid, si Nanay Giday, Sister Agida Lakap, Lord. Nakapakinig kami ng simpleng mensahe para sa lahat, lalo na sa mga nabubuhay, Panginoon, na ang oras ay napakahalaga, redeeming the time, for the days are evil, sabi ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya bawat sandali, Panginoon, na lumilipas, kailangan naming samantalahin ang pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran, O Diyos. Kaya sa pagkakataon na ito, Panginoon, bawat sandali na lilipas, Panginoon, hayaan mo na ikaw lamang ang aming makita, ikaw lamang ang aming maitaas. Salamat sa buhay na to na patuloy na taglay namin, Panginoon. Walang ibang dahilan, kaya kami narito para ikaw ay muling katagpuin, dakilain at itaas ang iyong banal na pangalan. Salamat sa pag-iingat, Panginoon. Salamat sa gabay, higit sa lahat sa iyong pag-ibig na di nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi kami muli ay nakahanda na ikaw ay
pakinggan, sa iyong mga salita at sa mga patuto, Panginoon, mga handog awit, kung meron man, O Diyos, ikaw lamang ang aming makita, O Diyos. Hallelujah. Gamitin mo lamang po ang bawat isa sa amin upang ikaw lamang ang aming maitaas. Ikaw lamang ang makita, O Diyos. Hallelujah. Sa aming mga kapatid na nasa Zoom meeting, Panginoon, kung paanong nangungusap ka patuloy sa bawat isa sa amin dito, gayon din naman sa kanila, O Diyos. At yamang ang panahon ay nalapit na sa iyong pagbabalik. Hayaan mo na mas lalo pa kaming magtumibay sa paglilingkod, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo pong muli ang iyong lingkod, Panginoon, ang aming pastor, na nagiging daluyan lamang ng iyong mga salita, O Diyos. At patuloy na tanggapin namin ang mga kapahayagan na pinahayag mo sa Kanya. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Tinataas ka namin dinadakila sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. At po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. At awitan muna natin siya ng isang masayang awitin, mga kapatid. The Original Life, ang ating Panginoon, ang original na buhay, ang Kanyang binhi na nasa atin, ba't tayo ay connected sa Kanya. Hallelujah. Awitin natin to ng may kagalakan sa ating mga puso. The Original Life. Hallelujah. Attributes were manifested to His bride in this last age. We have caught the revelation by the last prophet's message, and we know who we are and what we raised up for. Praise the Lord for the original life, the original life, the original scene, the original world is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original scene. We are the Word made flesh today. This is what the Scriptures say, and our names are sin within, redeemed and perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God, who's the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Our eyes of understanding He has opened up at last, and sweet victory is ours who were chained down in the past. True jubilee has sounded, and we have responded to our God, who's the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. We are called unto adoption, full authority and power. Sleeping saints awake and join us for translation in this hour. Gentle days soon be over. Glory, hallelujah to our God, who's the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life,
seed, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, For the last time, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, the original life, the original seed. Amen. The seventh seal is unveiled. Yan ang patuloy natin na pinag-aaralan at napapakinggan ang patuloy na pagbubukas ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Let's worship Him with this song. Great is the Lord. Hallelujah. Patuloy na siya ay dakila at dadakilaan natin, mga kapatid, ang ating Diyos. Hallelujah. Meron tayong palaging oras na siya ay purihin at dakilain, sambahin sa Spirit at katotohanan. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole world. The whole world, great is the Lord. Hallelujah. And great is the Lord, in whom we have the victory. Leads us against the enemy. We bow down on our knees. We bow down on our knees. Said, Lord, we want to. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through all earth and heaven above. Oh, great is the Lord and most worthy. Hallelujah. And great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole world. Great is the Lord, and great is the Lord, in whom we have the victory. He aids us against the enemy. He aids us against the enemy. We bow down on our knees.
to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through all earth and heaven. Above. And Lord, we want to Lift your name on high. Hallelujah. We're lifting you, Lord. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Oh, you alone are God. For you alone are God eternal, through all earth and heaven. Above. Sa ulit pagkakataon. And Lord, we want to lift Your your name. name on We high. are lifting your name on high, Lord. And Lord, we want to thank you Let you be glorified. works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through all earth and heaven above. For you alone are God eternal. Our God eternal. Through all earth and heaven above. Oh, yes, Lord. Hallelujah. We love you, Lord. Hallelujah. Thank you for this life, Lord. Hallelujah. Let's sing this song. I love Him. Oh, I love Him. We love Him, mga kapatid, because He first loved us. Hallelujah. Awitin lang natin sa chorus. Because He first loved me And purchased my salvation. and purchased my salvation on Calvary's tree. Oh, I love Him. Minsan pa, I love Him. We love you, Lord. Hallelujah. Oh, I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Minsan pa, I love Him. Let's sing, I love Him. Hallelujah. And I love Him. I love Him because He first loved me and purchased
sing in solid mga kapatid. Hallelujah. We love Him mga kapatid because, of course, sinabi ng salita niya, He first loved us. Kaya ang paglilingkod natin ngayon dahil to sa pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Ang pag-ibig niya ay hinihimok tayo na paglingkuran siya hanggat tayo ay nabubuhay. Ating palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah. At tayo maupo na mga kapatid. So, limited man tayo sa oras sa pag-awit sa Panginoon, pero ang maawitan natin siya nang gagaling sa ating mga puso mga kapatid, iyon ay sapat na sa Panginoon para siya ay malugod. At alam natin na nalulugod ang Diyos sa Kanyang mga pinili, sa bride. Kanina nga natanong ko mga kapatid kay Pastor yung about sa tayo as bride, pagka nakakagawa tayo ng mali na hindi naman natin sinasadya at may natitisod sa atin or may nagkakasala dahil sa atin. Alam niyo mga kapatid, yung privilege, yung meron tayo sa Panginoon na wala sa iba. Alam nyo, tayo na yung nagkamali. Dahil sa kung paano sila gaganti sa atin, ganun din sila hatulan ng Panginoon. Kaya sabi ko, dapat talaga maingat pala talaga tayong bride kung paano tayo mamumuhay. Kasi talagang magsisend tayo ng kaluluwa sa hell pagka hindi tayo trinato ng maayos at the same time makakapagligtas tayo ng mga kaluluwa mga kapatid, pag mabuti sila sa atin. So, ganun kabiyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah. So, tayo po'y darako sa testimony sa mga piring mga kapatid and sa pasasalamat sa Panginoon. Meron po dito sa atin ngayon sa church building. Nais magpasalamat sa ating Diyos. Si Sister Auring, mamaya mag-ano siya, voice over testimonial. So, bago po siya, meron po bang nais sa inyong, sige po, Sister Doris, God bless you po. Kaso wala tayong mic. Ito na, ay, paso-paso. Ang ganda po pala gamitin nito. Ay, wait lang po. Napipindot ko yung mga, hawakan nyo na. Okay po. Okay po. Magandang umaga po, gabi po sa inyong lahat-lahat, higit mahal sa ating Panginoon. Nais ko lang po magbalik pasalamat sa kabutihan po ni Lord sa amin. Thank you. Sa amin po, dahil dun. Ay po. Papasalamat po kay Lord dahil nakaraos na po yung libing po ni Nanay. Salamat din po sa mga nakiramay, sa mga nagbigay ng tulong. Salamat po sa pagod din po ni Pastor, ay family niya, pati kanina po, ganun. God bless you, kapatid. Salamat kay Lord. Sister Eileen, thank you for opening your cam. Yeah, and we ini-encourage ko talaga na naka-open yung cam kasi God made a way for this virtual fellowship. Hindi man sila makapunta dahil nasa ibang bansa sila. Brother Mark, thank you for opening your camera also. Nasa operation si kapatid. Sundalo ito. Sister Elma, Brother Efren, Brother Rico, Lorenzo family, Comia couple, I think, Comia family, Brother Alan, Sister Hannah, Brother Maki, Sister Pilar, Italy, Brother Maki, Japan, Sister Hannah, Bacolod, Brother A, Brother Alan, I think, no? At nasa work siguro, si Sister Melda from Bataan, Brother Sunny, Brother Joshua, Naga, Sister Emmeline, Middle East, Sister Jean, sa Cavite rin.
Okay. And yeah, I'm praying and thinking because natupad ang salita ng ating Panginoon na ipapangaral ng Ebanghelyo ito sa lahat ng kinapal. At hindi natin naisip na through this platform ay may ipapangaral nga, no? While I'm preaching here, this message is also preached in Germany. Real time. And ang sabi ng Panginoon sa Matthew 24, pag naipangaral na ang lahat ng ang mensaheng ito, ang Ebanghelyo ito sa lahat ng kinapal, then malapit na ang katapusan. No? And we thank God, of course, sa pagpahinga ng ating kapatid, si Nanay Giday. Kanina ay huling hantungan at pagbigyan tayo may pangaral ang salita ng Diyos kagabi. Salamat kay Lord sa mga nakiramay at nag-abot ng tulong. We thank God, that's the most that we can do. At kanina sa huling hantungan, sabi ko nga kagabi, hindi ako nag-aalala kay Nanay Giday kasi una sa lahat kilala ko siya. Mahirap minsan pag hindi mo kilala at tatanungin ka kung ligtas ba yung mahirap sagutin eh. Mahirap magsinungaling, no? Mahirap din namang magbigay ng false hope. Pag kilala ko yung tao, by faith, I believe, no? Well, nagkakamali tayo. Because that's human. But I think, no? 93 years old, no? Namimiss ko na nga si Nanay Giday. Wala siya sa Zoom na yan. Pag may Nanay Giday sa Zoom dito, baka magulat ako. No? Wala siya ngayon. But she is now seeing us in a better view. Hindi na napuputol yung connection sa 6th dimension. No? Alam niyo mga kapatid, pag ang kaluluwa ng tao ay nasa 6th dimension, mga kapatid, no, isa na lang yan, 7th dimension na eh. Throne of God na yan. Ibig sabihin, mas mataas na dimension, mas malawak ang nakikita mo. No? Tayo nasa dimension tayo ng time, no? At kaya nga we are bounded. Yan ang pinangarap ko kagabi. We are bounded by time. That's why we have to redeem the time. At science, mas mataas ng konti sa atin, but we can easily get them through the gadget. 5th dimension, hell. 6th dimension is the paradise. The 7th dimension, the throne of God itself, Himself, no? At walang mensahe akong narinig all throughout of my life na nagbigay sa akin ng kapahingahan kung ang isang believer ay pumanaw, saan siya pupunta. No? And it gives us rest. Salamat sa ating Panginoon. Na kahit nga kanina, nung nabalitaan ko yung mga bata, parehong may karamdaman. Minsan, iba pag bata, naranasan ko kasi sa mga anak ko yan. Nung pag nagpipray ako sa iba, di ba, matapang-tapang pa tayo eh. Pero pag anak mo na yung may sakit at medyo nakikita mo, si Zoe doon, payat yan. At hinihika. Parang hindi bumubuka yung bibig ko sa prayer, no? Kaya kanina, nagpray na kami doon. Walang imposible kay Lord. No? The same anointing is in us. The anointing of our Lord Jesus Christ nung kausap niya yung centurion. Right there and then, gumaling yun kahit wala yung tao. Ang balita ko nga, pati ang isang baby may sakit din eh. No? Totoo ba? No? So, totoo ba yun, Brother Mike? Nuubo-ubo rin? Sana nandito rin siya, no? Para napatungan na lang kamay. And God can heal instantly, no? God can heal at a certain time. God can heal instantly. Salamat kay Lord na we are inspired by the testimonial ni Sister Auring. Salamat kay Lord. Lately, may mga time na nangihina siya. Pero yun lang eh, you only believe you're healing. Kapag medyo bumibigat, ibig sabihin may namamatay na sa loob. That's demonology in the physical realm.
Kaya nga, dito mo lang maririnig, pag lalong bumigat, thank God. Kasi kapag namamatay yung cancer cell, ibig sabihin bumibigat, ibig sabihin isang araw, totally. At doktor nang nagsabi sa kanya. No? Gusto ko lang sana makita yung reaksyon ng doktor nung sinasabi sa kanyang unti-unti nang namamatay yung mga cancer cells. Imagine. Yan ang testimonials niya. No? Thank God, stage 4 yan. Hindi ko alam kung hanggang anong stage ang cancer eh. Hanggang anong stage ba? 5? But she only believed. Ang healing ni Lord, nandyan lang yan palagi. All throughout the Bible, nung narito ang ating Panginoon 2,000 years ago, lagi sinasabi ng Panginoon, pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Yeah. Kaya nga, salamat kay Lord. Pag umaangat ang faith natin, kapag lagi tayo nakakarinig. Kaya huwag tayong liliban. O, hindi to religion na kailangan na tayo magtipon para for the sake na magtipon lang tayo. No, every time you sit there and listen to the word, yung faith, no, hanggang sa umabot ito sa rapturing faith. Hanggang umangat ito mga kapatid. Dahil kapag nakikinig ka, yung faith mo umaangat. Yung healing nandito lang eh. Available lahat ng attributes ni Lord. Healer, Savior, Redeemer. Hindi ka magkakaroon ng access doon sa attributes ni Lord kung yung faith mo ang baba, ang layo. Kaya nakita mo pag hindi ka nakakapakinig, hindi ka makahingi kay Lord eh. Parang nahihiya ka. Sa totoo lang, hindi ka nahihiya. Ang layo ng faith mo. Ang ginagawa kasi ng word, pag nakikinig tayo, umaangat ng umaangat. No? Umaangat ito hanggang sa mahit mo yon. Amen. No? Yung dalawang bata, mamaya pwede pagalingan na ni Lord yan kahit ngayon. Sino nagpagaling? Yung nag-pray? No. Si Lord ang nagpagaling through the faith. Amen. Diba, Sister Jo? Subukan mo magpa-check up ulit at sabihin ng doktor, patay na yung mga cancer cells mo. You only believe. Diba, Brother Jerry? No. Salamat kay Lord. Kaya nga, this is the point eh. Pag si Lord hindi pa tapos sa'yo, hindi ka pa kukunin. Sabi ko kagabi, walang Kristiyano namamatay sa sakit. Pinauuwi na lang yan ni Lord. Kung talagang tapos na. No? Pero pag hindi pa, walang cancer na pwedeng pumatay sa'yo. Kaya sabi kay Brother Branham, if you get the people to believe in you, no sickness can cross, not even cancer. Amen. Sa totoo lang mga kapatid, ang cancer wala pa rin gamot yan. Chemotherapy is not a cure. Napoprolong lang yan ng kaunti. Sa dulo, ganun pa rin. But God is the cure. God can completely heal. Amen? Ang maganda sa healing ni Lord, physical, even yung mental natin, minsan nagiging neurotic tayo, di ba? No? Sabi ni Brother Branham, neurotic age to eh. Kaya minsan, meron ka mga kausap na hindi mo maintindihan eh. Normal naman to. Ba't ganito to? No? Pag sinabi mo neurotic, galing nga sa word na nerve. Nervousness. Kaya nga pagka nervyoso ka, mabilis kang mag-react, mabilis kang matakot, no? Pwede rin pagalingin ni Lord yan. Walang karamdaman na hindi kayang pagalingin si Lord. No? Salamat sa ating Panginoon. Kaya nga, si Nanay Giday, pinauwi na lang ni Lord. Tapos na eh. We can do some medical things. Pero pag pinauwi na ni Lord, tamo, mapapayapa yung kanyang mukha. Wala siyang pinahirapan. No? Actually, mga kapatid, pagka mayroong karamdaman na ganyan, hindi lang yung may sakit ang nahihirapan, pati yung walang sakit eh. No? But salamat kay Lord. One day, we will see them. Si Daddy Jolly Sarto, one day, no? We will see him. Kaya nga, ito ang mensahe na nagbigay ng assurance.
pag dumating ang pag-agaw, the dead in Christ shall rise first. Hindi sila mahuhuli, sila ang uunahin. At tayo mga natitira, babaguhin ng ating Panginoon. So pag nakita mo yung mga kapatid, isang fellowship yan na pare-pareho na yung katawan natin. Hindi mo na malaman kung sino yung namatay, kung sino yung buhay. Because we are all changed. No? Salamat kay Lord. Of course, marami pa mga kapatid. No? Ito yung mga reasons kasi. Of course, there's pain in death. Because there is also pain in birth. Pain in birth, pain in death. No? Kung paano may birth pains, meron din death pain. No? Kasi yung death ay pumapasok ka na naman sa isang dimension. Para kang, no, hindi mo alam. No? But sa mga believer, alam natin kung saan tayo paroroon. That's why it is important. No? Much blessings ahead pa. No? Marami pa tayong activities. For me, ang AMC ay hindi pa natapos hanggat hindi makabalik sa kanilang mga tahanan, yung mga bisita. We still have one more visitor bago umuwi si Brother Stan Price sa Florida. Bisita natin siya sa linggo. So may konting changes lang na supposedly the night before nandito na sila. Hinahanapan ko na sila ng kwarto sa Hotel Marciano but konting changes lang kasi nga si Brother Stan, I think 70 plus na ba si Brother Stan? No? Pero lakas pa siya eh. Pero syempre, siya yung unang dumating, alam ko eh. Parang first in, last out siya. Mabait din yung asawa niya, si Sister Moreline. Nakapunta na rito, Sister Moreline, di ba? Yeah. Last Monday, bago umuwi sila Brother Barry Johnson from Canada, ay minute ko rin sila doon sa San Pedro Church. And we have a fine fellowship. Nabot na alas 12. At, yeah, the word is really, really, no? Laging bago ito. No? Kami ng mga ministro, nag-enjoy kami. Laging bago ang word. If you expect something from the Lord, it is always new. No? Kaya God bless all na nasa live Zoom din at nagtitiis kayo kasama namin dito sa lalim ng gabi dito sa Pilipinas. I am not just sure kung anong oras yan sa inyo. Fifth part na tayo, no? At sa Friday, supposedly bukas, sa kabutihan ng aking may bahay na meron siyang gustong ipadala sa Mindanao ng mga clothing, inabot ng isang malaking luggage at saka isang karton, no? So, business niya ay damit, pero meron din siyang pinamimigay. So, dadaanan dito kasi magrororo sila sa Friday na, instead na bukas. 4 na ministers from Mindanao. So baka dito mag-lunch and things. So salamat kay Lord. Hindi aksidente na pinaganda na ni Lord yung kusina ng mga ladies, no? At gaganda pa yan. At for us to receive the guests or maalwan tayong kumilos pagdating sa pagkain, salamat sa ating Panginoon. And we thank God. I think Brother Stan Price is the last na uuwi. At bisita natin siya sa Sunday. Mga mahal kong kapatid, joint fellowship ang Sunday service natin, ha? 2 churches ang naririto. Tayo at merong isang church sa buong church talaga mag-join sila sa atin. Just to listen to the word through Brother Stan. Yung church sa Kabuyaw, no? Si Westlight House, si Pastor Rio Capalis as a pastor. Si Matt, associate pastor ba si Matt? Associate pastor si Matt eh. Yeah. Buong church. Sinabi na sa akin nung Monday din, nandun sila sa San Pedro din. Dahil yung San Pedro Church, yung pumano na pastor si Pastor Danny Bernardo, lolo ni Brother Matt yun. Nandun yung buong mga tiyahe niya at pinakilala sa akin. Something is happening, especially ito sa AMC. Really, yung connections ng mga ministers na hindi natin nagko-connect. We are really seeing it and it's happening, yung harmony. At dito pinakikita ng ating Panginoon na yung unity of faith, talagang mangyayari yan. Subject yan dun eh. Na minsan may mga ministers na iba-ibang silip. Nung nag-present nga ako, sabi ko, hindi ko problema yung unity of faith, isang araw mangyayari yan kung sinabi ni Lord. Hindi natin alam kung paano,
Hindi natin alam kung kailan, pero mangyayari yan. Ang problema lang, pag na-humanize yung unity, pag may tao ng isang natataas at dahil sa kanya nag-unite, it's not. It's God's unity of faith. No? Darating ang mga believers dyan. Mga ministro muna, then yung mga flocks. At salamat sa ating Panginoon. Now, no? Sana nakocontain natin yung first 4 parts ng 7th seal. I hope. Lawak eh. We cannot really contain it. And God bless you, Brother Chris, sa gift na binigay sa'yo ni Lord, no? Mukhang lumalabas na yung mission mo sa buhay. Nasa 51 ka na, no? So, nandun ka na sa 40 to 60. Yung purpose ng buhay mo, kailangan makita mo na. Above your career. Yan yung pinangaral natin kahapon. No? So, sa medyo mga tumatanda na, nag-iiba na ang perspective niyan. No? Sa aming mga tumatanda na, mga kabataan, no? Nagiging importante na yung relationship. Hindi na ito marami. No? Ang advice nga kapag ka nasa 40s ka na, pumili ka lang ng 3 kaibigan na talagang kaibigan mo. Pag sobrang dami kasi, hindi mo alam kung sino totoo dyan eh. Kaya iba yung barkada, iba yung kaibigan eh. No? Iba yung barkadahan, iba yung kaibigan. No? At sabi nga dyan, you hit the road map. Kasi tama ang mensahe eh. Diba? Tama talaga at tumatama talaga ako personally sa buhay ko, no? Sa buhay ng family ko. Pag marami kang masyadong kakilala, sikat ka lang. Pero meron ka talaga dyan na sabihin mong hardcore, you can really express yourself. At lalo mong nare-realize na importante yung partner mo sa buhay. No? As you go along. Pag patanda ka na ng patanda, lalong nagiging importante yan. Pag baligtad na nangyayari, mga kapatid, hindi mensahe yan. No? Yes, sometimes the couples may have arguments, but still, they are couple meant to be. No? Minsan ang argument, healthy rin yun. It only means that you're still really knowing each other. Kung may mga bagay na kailangan i-correct, no? Kino-correct ni Lord yan. We are gearing towards perfection. Amen? Di ba, Brother Jerry? Brother Jerry, laki ng pinagbago nito. O si Sister Jo ang malaki pinagbago? Pareho yan, no? Two-way yan, no? Di ba, Brother Emil? Sister Jessa? Salamat kay Lord. Now, 7th seal. Maraming nagsasabing sarado pa yan. But I do believe, wala ako ipapangaral pag sarado pa yan. We must really be realizing this. Hindi na talaga nagana yan. Nagsiselos sa rep, iangat mo na kasi yung napanalunan mo dyan. Baka yun ang nagsiselos eh. Sumayo-sayo ka pa nung natanggap mo yan eh. Let's read this quote. Thank you, Lord. Thank God. I'm really grateful. Okay. Sabi niya rito, yung mga binasa kong quotes last time, sabi niya rito, see, Israel's gathering in its own homeland. Kailan nangyari ito na bumalik ng Israel? Alam natin ha, ang Israel, type ito ng bride eh. Nung na-scatter sila, God cannot deal with them outside their promised land. Nung nag-scatter sila at naging Palestinian, naging PLO, no? Konting history. O dati, sino nga ba yung Prime Minister ng Palestine? Si Arafat ba yun? Si Daddy Mike, magaling to sa history ng Israel. Si Arafat, di ba? No? Na na-occupy nila yan, na yan ay supposedly sa Israel dahil nga sa yung blessing ng ating Panginoon sa Gentile ay darating na bulag ang Israel. At least sana alam natin, huwag tayo magalit sa Hudyo na hindi sila naniniwala kay Kristo. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Para tayo makakita. No? Nung nakakita tayo mga kapatid, sila ang nabulag. Pero ang pangako ng Bible, pag yung fig tree, no, ay nagsisimula ng umusbong, the fig tree in Matthew 24 is Israel. No?
1946, kinausap ng ating Panginoon, si Brother Branham. 1947, na-start ang recorded message, mga kapatid. No? Yung treaty ng Israel ay magiging bansa ulit. Alam nyo ba nakasama ang Pilipino dyan sa pumirma? Ang alam ko, ang huling pumirma dyan, Pilipino. Tabla yan eh. That's why I can see a certain blessing sa Pilipinas. Si Romulo yata yun. I'll check the history again. Ang huling pumirma para ma-break yung tie, Pilipino, then Israel will now become a nation again. Hindi dahil politically speaking, may mga pumirma, kalooban niya ng Diyos sa pagbumalik ang Israel sa homeland nila. Then 1948, bumalik sila. Nagkaroon ulit sila ng currency. Nagkaroon ulit sila ng flag. Nagkaroon ulit sila, mga kapatid, ng identity. Magmula nung nasa posisyon ng Israel, araw-araw, gera. Yeah. Tandaan niyo, mga kapatid, nung pumosisyon na ang Israel sa Promised Land, sa panahon ni Joshua, araw-araw gera kasi may 7 mga higanting lahi na palalayasin sila. Kaya nga pag nasa digmaan ka, thank God. Amen? Mas magtaka ka pag wala kang laban. No? Tingnan niyo, mga kapatid, ang challenge ng Israel bago sila pumasok ng Promised Land under the leadership of Joshua. Ang una, mga kapatid, yung Jordan River. Ang pangalawa, yung walls of Jericho. Kala nyo ba natapos ng laban pagkatapos na makapasok nila? Nung napasok nila yung Promised Land, kailangan lumayas yung 7 higante. Hindi ganun ang laban nung nasa labas sila. No? Kaya pag tumitindi ang laban, isa lang ang ibig sabihin, kapatid, nakaposisyon na tayo. Bakit may laban? Kasi ayaw ni Satanas na nakaposisyon ka. Kasi alam mo, mga kapatid, pag nakaposisyon ka na, lahat ng hingin mo kay Kristo ibibigay sa iyo. Amen! Now, Israel now, na nasa homeland sila, no? You review sa history. Total, magagaling na naman kayo sa mga chat GPT. The 6-day war. Tama ba ako? No? Nagmula nung nandun na sila sa homeland, walang pwedeng tumalo sa Israel. Nung nasa labas sila, pinagpapatay sila eh. Pinapatay sila ni Stalin. Pinapatay sila ni Mussolini. Pinapatay sila ni Hitler. Bakit sila namamatay? They are out of their homeland. They are out of their position. Pero wag ka pag bumalik ang Israel sa kanyang tamang posisyon, wala nang pwedeng tumalo sa Israel. I think 6 Arab nations na nagsama-sama dyan. Nagtataka sila. Ang liit-liit lang na bansa. Bakit hindi nila matalo? Hindi nila alam sa Diyos na sila lumalaban. And God cannot be defeated. I'll continue the quote. See Israel's gathering in its own homeland. But you notice, he omitted the revelation of this 7th seal. So, hindi nila makita, no? Hindi nila makita. Yung quote. Sige ha? At least kita sa Zoom. Pakinggan nyo lang maigi. At sana maayos natin, especially on Sunday. And here, when the 7th seal, when he opened it, he also omitted it again. No? Parang tinakpan niya ulit. Okay? Tignan natin mamaya, ha? Kaya marami nagsasabi, tinakpan daw niya ulit. Tignan mo maigi. Nakatakip ito sa mga hindi talaga dapat makaalam. Kaya minsan merong argument eh. Bukas ba ang 7th seal? O hindi. Amen. Pero sagot ko ron kasi maraming makukulit, yes and no. Bakit yes and no? Yes, bukas sa akin yan. Because I believe. Pero sa'yo na hindi ka naniniwala, yes, hindi sa'yo bukas yan. Ano magagawa ko? Ang Diyos lang ang pwedeng magbukas yan para sa'yo.
Yeah, sa akin, yes. Sabi niya rito, so we see that it is a complete mystery, singular. Therefore, the hour is not yet for this mystery to be known. Therefore, where this far and the rest of it will be known right around about the time that Jesus appears on earth. Okay, tinan niyo mga kapatid itong phrase na ito. Where this far and the rest of it will be known right around about the time that Jesus appears on earth again for His bride. Look at the word appear. Okay. Kasi yung appear, minsan, nagkako-coincide dyan sa word na coming. Though, somehow, pareho sila. Pero ang coming at ang appearing ay magkaiba. Do you believe that? May coming talaga si Lord. Sa pag-agaw yun eh. Ang tanong, kailan yung appearing ni Lord? Mahahayag daw yan pag sa mga selected, elected believers pag nag-appear na siya sa bride. Or whatever takes place at that time. Okay, another quote. Pagpasensya nyo na ha. At as I'm seeing this, mukhang eksakto hanggang part 7 tayo. Ipito na natin para consistent. No? Hindi talaga siya magkasya eh. I remember when I preached this, I think years ago, hanggang 4 parts lang. Bakit ito, same subject, bakit nagiging marami? Kasi may ihahayag pa ang Panginoon. No? Alam nyo, kung natapos na si Lord na maghayag noong 1963, paano yan? 1974 ako pinanganak. Kaya nga ongoing ito. At natutuwa ako tuwing gawain, tuwing mga meetings, tuwing mga special meetings. Alam niyo, nangyari nung Monday dun sa Church sa San Pedro? Special meeting yun. Nagpatawag. Ang hirap kaya magpatawag ng special meeting na hindi scheduled yung gawain. Pero natutuwa yung pastor doon, pati mga pastor nandun. Yeah. Alam niyo mga kapatid, hindi magtitipon ang mga elected pag walang appearing dyan, kung walang nag-a-appear. Okay? Sabi niya rito, now why? Let us prove it why. It is the secret that no one knows about. Kaya yung selyado, okay, yung seal takip yan. Kaya nga selyo eh. Tama? Parang lagi kong example dyan kasi nung bata ako, hindi ko malimutan pagka nag-grocery, lagi ko nakikita, do not accept if the seal is broken. Iniisip ko, bakit naman kaya? Nasira lang yung seal, hindi natatanggapin. Kaya sarap-sarap ng palaman. Lalo na pag chismis yan. Bakit? Ngayon ko naintindihan. Because I seal a protection na kapag yan ay selyado, yung nasa loob, hindi mo yan makikita. O hindi mo yan matitikman. Pero pag na-break na yung seal, then you can enjoy it. So yung seal yung takip, sa mga sulat via airmail, yung mga sobre pa, yung seal yun yung stamp eh. Diba? Kaya kapag si mother ko, na nagtrabaho yan sa ibang bansa, hindi pa uso yung mga messenger. Talagang, ang tawag dyan is snail mail. Yung ipupunta ka sa post office. Panahon natin yan, Brother Chris, no? Yung pupunta ka sa post office, di ba? Lagay mo yung sulat sa sobre, no? Kung medyo matapang yung dila mo, dilaan mo yung sobre para dumikit. Pag ayaw mong dilaan, meron dong tubig na gaganon mo. Tapos may stamp. That is a seal. Actually, binabayaran mo rin yung stamp. Hindi ko alam yung mga bata ngayon kung alam nyo yung itsura ng stamp. Kaya alam mo yung stamp? Uy, buti ka pa. Ano yun? Kulay brown? Minsan green yun Sa sulat. Mukhang ang sinasabi ni ay, ano yun? Oo. Tama naman yung kulay brown. Ibig sabihin, pag sealed yung
kontrata, di ba? Ano yan? Matibay yan. Kasi baka magpalit-palit yung thunder tsaka yung seal, ha? 7 thunders, 7 seal. Ano ba yung thunder? Ang thunder, voice of God yan. Ibig sabihin, pag kumulog, voice of God, sinelyohan yon. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, tatakpan. It is a total secret sa mga hindi pinili. Na kahit basahin mo yung Bible, wala kang maintindihan. Kaya remember this, mga kapatid. Hindi natin pinag-aaral ng Bible intellectually. Huwag mong pipilitin. No? Kailangan meron kang Holy Spirit. Ang totoong mag-iintindi ng binabasa mo, yung Holy Spirit na nasa loob. Kaya maraming mga tao na sinisikap nila, no? Kaya nga, naging doktrina yan ng Catholic eh. Sabi nila, pag binasa mo raw ang Bible na hindi ka nag-aral, masisiraan ka raw ng ulo. Kaya sa Catholic, di ba, ang nagbabasa lang ng Bible, pare, naalala ko nung ako'y sakristan, yung Bible na nasa simbahan namin, no, nakaglas yun. Para bagang espesyal na tao lang ang pwedeng bumasa niyan. Kaya nga naging blind follower yung mga tao kasi hindi sila nagbabasa ng Bible, umaasa lang sila doon sa pare. Yan ang nilabanan ni Martin Luther. The just shall live by faith. Pag binasa mo ang Biblia na may Holy Spirit, pag binuksan sa'yo ng Diyos yan, hindi mo kailangan to. You will just say, Amen. Thank God. Minsan mapapaiyak ka na lang eh. Kasi alam mo kung ba't ka mapapaiyak? Ang nakikita mo, sarili mo. Hindi tayo rito nagbabasa. Of course, kailangan natin magbasa. Kailangan natin mag-aral. No? Minsan may nagtanong, Pastor, okay lang ba yung minsan nakikinig lang ako, hindi na ako nagbabasa? Sabi ng Bible, kailangan nagre-read ka rin. Revelation chapter 1 verse 3. Read, hear, ano pa yung pangatlo? No? Kailangan ka magbasa, kailangan ka makinig, at matupad yung salita ng Diyos. Tatlo yan. Ganito yan eh. Pag nagbabasa tayo, sino nagbabasa ng Bible? Naku, yung iba nagsisinungaling yata. Hindi ba itaas ang kamay eh? O sino nakikinig ng gawain? Of course, nakikinig kayo ngayon. No? Kasi pag nagbabasa ka, kahit paano nagkakaroon ka ng knowledge. Pero mas taangat ang faith mo pag may narinig ka. Because faith cometh by hearing. Kaya yung mga mahilig magbasa na hindi nakikinig, naku po. Ha? Minsan nga, mas naiintindihan mo pag nakikinig ka. Pero wag mong i-omit yung pagbabasa. No? Eh, kaya mo nga magbasa ng social media ng 4 na oras eh. Diba? Kahit ang haba ng mga captions sa social media, kaya mong basahin eh. Minsan meron nagsabi sa akin, Pastor, nag-challenge ako eh. Pag nababasa ako ng Bible, inaantok ako. Naantok ba kayo? No? Anong hinting yun? Pero tama, pag social media binabasa mo, gising na gising ka. Bakit kaya? Na, minsan pag nakikinig ka dyan, inaantok ka rin eh. Kaya Raquel, ingat-ingatan mo yung mata mo, Raquel. That's why kapag nakikinig tayo, physically dapat prepared din tayo. No? Sabi niya rito, sukli tayo sa Seals at sa Thunders. Sabi niya rito, John was forbidding to write about it, even write a symbol about it. Why? This is why there was no activity in heaven. It might give away the secret. Ito yung binasa natin 7 seal. Anong 7 seal? Silence in heaven. Hindi sinabing earth, Silence in heaven. Ang sabi ng prophet, kaya tahimik ang langit. Hindi ito para sa lahat. Pag tahimik, mga kapatid. Diba yan nga yung sinabi ko sa inyo nung surprise birthday kay sister wife eh. Masyadong tahimik, halata yan. Kapag ka masyadong tahimik, mayroong activity nangyayari at the back of it.
na piling tao lang ang nakakaalam. Yeah? This is why. Ang propeta na nagpaliwanag, kaya wala activity sa langit. Alam niyo mga kapatid, pag ang Panginoon na nasa langit, ang ingay niyan. Lahat ng anghel, kumakanta yan. No? Nakita mga kapatid ni Isaiah sa Isaiah chapter 6, yung vision nung nakaupo ang ating Panginoon, the Lord of hosts, holy, holy. Lahat yan sumisigaw, holy, holy. Gaano kaingay yan? Na ang sabi ni Isaiah, sa Isaiah chapter 6, na kahit yung poste ng templo, umuuga sa awitan ng mga anghel. Alam niyo mga kapatid, ang mga anghel malalakas yan. Ang sabi ng Bible, they are exceeding in strength. Awit pa lang yan. Ayan, sige. Para mabasa nila. Sabi niya rito, do you see it now? If it's so great, it must be included because it's got to happen. But when the seven thunders, now notice, when the seven angels come forth to sound their trumpets, there was one thunder. When Israel was gathered, there was a trumpet. When time shall be no more, the last trumpet. One thunder, but here is seven straight thunders in a row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, that perfect number. 7 thunders in a row. What is a thunder? A thunder is the voice of God. Bakit thunder? It's a mystery. It's a certain sound. Making just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straight, then heavens couldn't write that. Heavens can't know about it. Nothing else. Because there's nothing to go on. It's a relaxing time. It was so great that it kept secret from the angels. Now, why? Mga kapatid, kahit ang mga anghel, hindi nila alam. No clue. If Satan should get a hold of it, he might do great damage. Alam niyo mga kapatid, si Satanas, mahilig sa leakage yan. Alam niyo yung leakage, mga estudyante? Kunyari pa kayo. Ha? Kunyari pa itong mga estudyante. Alam niyo yung leakage? Diba? Yung leakage sa isang natural na tulo yan ng konti. No? Kaya pag may nag-leak dyan ng exam, at makita mo, alam mo yung mga sagot, you can do damage, nandaya ka. Si Satanas, mga kapatid, wala siya makitang leakage. Hindi niya ito alam. Kaya nga merong point na si Kristo at ang nobya ay magtatagpo na hindi ito maabot ni Satanas. Alam niyo sa laman, kaya pang umabot ni Satanas yan. Diba? Gusto mong pumunta sa gawain, gagawa si Satanas ng mga reason. No? No, sasakit ang ulo mo, no, mag-LBM ka, physical yan eh. No? Ano pang mga dahilan? Pwedeng makialam si Satanas? Sa spirit mo, mga kapatid, pwede rin siyang makialam dyan. But there is a certain point that only Christ and the bride can meet. Satan is sealed out. Are you there? Nandiyan pa ba kayo? Di ba ang sarap ng isang tagpo ang wala si Satanas doon? That God can really express Himself sa atin. It's a total secret. Kayo mga kapatid mag-asawa, minsan umaalis kami dalawa lang. Minsan kasama namin yung mga anak namin, maliliit pa sila. O ngayon malalaki na, may mga kanya-kanya na lang din lakad. Di ba? But anuman, saan man kami pumunta, anuman ang mapag-usapan namin, it is just between us. Kung magbiruan man kami roon, kung ano-ano man, kung may mga kalokohan man kami, nagbibiruan kami, it's just between us. Kaya nga si Lord Jesus Christ, no? Can I say bride pa rin ba? O wife na? Yeah, the Lamb's wife. Of course, a bride is a candidate to be a wife. Ang kasalan dito, iba-iba level of faith. No?
There's one thing he don't know. Now he can interpret anything he wants to and impersonate any kind of a gift. I hope you're learning. But he can't know this. It's not even written in the word. It's a total secret. The angels, everything shut up. If they made one move, it may give something away. So they just shut up, quit harping, everything stopped. No? Huminto ang langit. Yung tugtugan huminto. What is the seventh seal? Silence in heaven. Bakit silence in heaven? Ito na yung Revelation 10:1. Bumaba ang mighty angel. Hallelujah! Bumaba sa earth. Sino ang sasambahin mo sa langit kung bumaba yung presensya ng mighty angel? Mga mahal kong kapatid, ang naghatid ng mensahe sa atin, it is God Himself. This is not Gabriel anymore. Pag may espesyal na mensahe ang ating Panginoon during that time, ang lagi niya pinapadala si Gabriel. Kay Daniel, kay Mary, di ba? Hindi ordinaryong messenger si Gabriel, mga kapatid. Pero pagdating sa total secret, alam niyo, pagka meron ako ibibigay sa asawa ko at ayaw ko ng leakage, ako mismo magbibigay sa kanya. Remember this, mga mahal kong kapatid, God Himself came down with an open book. Kaya yung kaguluhan sa langit nawala, yung ingay sa langit nawala, bumaba sa lupa. Worthy is the Lamb that was slain. Open book. No? Alam niyo mga kapatid, ang Revelation symbols to. Huwag nating isipin na may totoong libro si Lord na bumaba siya. No? Pag sinabing bumaba si Lord with an open book, it is an open word. Hindi ito para sa lahat. I'm glad, pinakita natin yung mystery cloud last time. Yeah? Si Brother Barry, kasi hindi naman siguro aksidente magkatabi-kabi nung kumain. At sabi ko, ingatan sila ni Lord bukas. At sinasabi nga niya, we'll see in Canada, we'll give the invitation, no? We'll go to Vancouver, at may mga sinasabi siyang lugar. Yeah, I'm excited also, no? So, let's pray din, no? Lord willing, no? Kung April man yan, umurong. Yung Pakistan din, yung India din. No? So, let's just pray. Tapos bigla siyang, no? Kaya suot ko to Bigla yung sinabi, Brother June, I'll give this to you. Just the two of you has this when I came here. Please don't show to anyone. Kasi baka humingi din So, isa bago siya umalis, yung pangalawa niyang binigyan, no? Nung tiningnan ko, this is good, no? Ito yun Mystery cloud yan. May kita yung sasakyan ko, meron din. Hindi yan para sabihin nating mga image na sasambahin. No? Ang sinasamba natin mga kapatid, of course, ito image ito. No? Ulo ito ni Kristo. These are the traits of the 7 angels na nag-constellate nung bubuksan ng 7 seals ng March. February 28, nagpakita ito. So the angel came down. The mighty angel came down. It's a total secret. Bago nga mangaral si Brother Branham ng 7 seals, hindi niya pa alam yung papangaral niya Ang alam niya, ang first seal, si Kristo yun Pero nung dumating ang Holy Spirit, kinorek siya, hindi. Antikristo yan. Proving na hindi ang prophet ang nabukas ng seals. It is the Lamb Himself. Kailangan lang sumigaw ang propeta sa panahon natin. Yeah? As we go along, ma-appreciate natin, no? Sasabihin ng iba, 1963 yan, no? They don't know. No? 7 seals. 7th seal is ongoing hanggang dumating ang ating Panginoon. I'm standing here
and you're sitting there, and this is part of the seventh seal. Amen! Kaya iba ang meetings ng mga believers na naniniwala sa mensahe, mga kapatid. One time, for curiosity lang, nanood ako ng isang gawain ng isang malaking denomination sa TV. No? Tinanong ko lang, no? Alam niyo mga kapatid, pag believer ka, talagang aantukin ka ron. Makikita mo talaga iba ang pagkain ng bride. Word of God din yun. Nothing against yung mga sigaw-sigaw nila, may mga bumabangong may sakit. Totoo yun. But the bride is a third pole. It's more than that. It's a part of it. Kaya nga nagpapagaling pa rin ng Panginoon yes. Kaya nga ang divine healing sa bride, basic yun. We can easily claim healing. Yeah. Kasi na-realize natin, hindi tayo pinapagaling ng Panginoon ngayon. Before the foundation of the world, may healing na. Healer na siya. Wala pang sakit, healer na siya, kaya kailangan magkaroon ng sakit. Hindi para patayin ang bride o pahirapan, para ma-display ni Lord yung kanyang healing. At tataas ang kamay mo, pinagaling ako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. If you want something to happen, now you'll have to take my word for this. If I'm planning on doing something, I know better than to tell anybody about it. Not that person will tell, but Satan will hear it. No? Alam niyo mga mahal kong kapatid, si Satanas, mahilig yan sa chismis. No? Nakikinig yan. No? Pagka nag-fellowship kayo, sana fellowship, hindi chismis. Yeah. Satan will hear it. See, he can't get it in my heart there. As long as God's got it close up with the Holy Spirit. So it's between me and God. See, he don't know nothing about it until you speak it, then he hears it. And I've tried, I tell people, I'll do certain thing. And watch the devil cut off every will he can to get there, see. To beat me to it. But if I can get the revelation from God and just don't say nothing about it, then it's different. Remember, Satan will try to impersonate. Ano ibig sabihin ng impersonate? Lagi siyang nanggagaya. Kahit yung gift, kayang i-impersonate yon. Kaya nga hindi tayo humihinto sa signs and wonders Hindi tayo mga kapatid na nandyan ang Diyos kasi may nabuhay na patay. Maganda yun mga kapatid. But kayang i-impersonate ni Satan ng mga gifts. Sa galingan ng kanta, baka mas magaling pa sila. Naalala niyo si Moses na nandun sa Egypt? Ano sabi ni Paraon? Naging ahas yung tungkod. Jannes and Jambres. Ganun din Naging ahas din yung tungkod. Pero ang hindi nila kaya, kinain ng tungkod ni Moses, ang tungkod ni Jannes at ni Jambres. Check niyo yung Bible, hindi sinabing kinain ng ahas. Kinain ng tungkod. So kumakain ng tungkod. Naging ahas. God will prove. No? Kaya alam nyo, darating yung point in time, pag ang bride nasa maturity na, alam mo kung impersonator yung kausap mo. Huwag ka magsisinungaling sa bride. Madidiscern mo kung niloloko ka dyan. Yeah? Impersonators. He will try to impersonate everything that the church will do. He tried to do it. We've noticed it through the Antichrist, but this is the one thing he cannot impersonate. Ito yung isang bagay na hindi niya na kayang gayahin. There'll be no mimics to this, see, because he don't know it,
There's no way for him to know it. It's the third pool. He just know nothing about it. See, he doesn't understand it. Because anong sinabi sa book of Daniel? The wise shall understand. Yeah. Salamat kay Lord. No? We just have to be humble. Huwag tayong magmalaki na meron tayong alam. Wala tayong alam sa totoo lang. Alam mo, mas magandang ibigay ni Lord yung revelation sa mga umaaming wala silang alam. Kasi kung marami ka ng alam, paano ka papupunuin ni Lord? Puno ka na pala. Minsan may meetings yan. Kunyari, no, mga ministers meeting, AMC. Hanggat maaari, gusto ko lang umupo eh. Kasi ito na yung pagkakataon na hindi ako magsasalita, makikinig lang ako. Yung tinanong ko ng isang kapatid, why you don't present? Brother, you know, in these meetings, I just wanted to sit because I want to know more. Kung sa Tagalog, marami pa kasi akong hindi alam. Bigla siya nagtaka, yes. Marami pa akong hindi alam. Kasi minsan may mga mayayabang na parang alam na lahat. Tapos ka na. Paano ka pupurihin ng Lord kung puno ka na? Kaya pag pumunta tayo sa gawain, Lord, punuin niyo po ako. Wala po akong alam. And God will reveal it. Just reveal it. Hindi kanya tinuturuan, mga kapatid. Binubuksan niya lang. At pagka nakita mo ang kalooban ng Lord, talaga mapapaiyak ka lang. Hindi mo rin maintindihan. At hindi ka rin maintindihan ni Satanas. Because he has no part in it. The seventh seal, wala nang bahagi si Satanas dyan. He cannot. Mabilis ang oras. Okay. Okay, one more quote. Two more. Okay lang? 3? Hallelujah. Sige. Notice, but when the seals were announced, they were all in one great divine thing called out group of people. There was one trumpet sound and 7 seals were broke. Notice, gather these elected Jews from the 4 parts of the heavens. He mentioned the 6 seals as we have seen, but not the 7th seal. He's never said nothing here about the 7th seal, nowhere. See, right away. The 32nd verse turns to a parable of the time of the calling of the elected Jew. Okay. One more. And finish muna yung part 5. O may Q&A tayo this March, ha? Sana matapos natin yung mga pending. And then ipadala nyo yung mga tanong ninyo if you have any. Now, we're into the age of the eagle. Di ba ito yung panahon natin? Pinaliwanag ko yun last time. Panahon ng lion anointing. Panahon niya ni Pablo, nila Irenaeus, no? Nila Martin. Matatapang silang mangaral kasi pahid yan. Dahil ang kailangan nilang i-combat yung white horse rider, madaya. Madaya kasi white eh. So kailangan mo yan yung matapang, sumigaw, mandaraya yan. Pero nung nagpalit na ng kabayo ang Antikristo, pinatay niya yung mga believers, nagpalit ng anointing ox, willing to give their lives. The beast of burden, the beast of sacrifice. God knows what's standard. Kaya lagi mas mataas ang standard ng ating Panginoon. Nung nagpalit na ito na ginawa ng business ang faith, ang church, then the anointing of men. In-expose silang lahat. Nagalimbawa ako sa bansa natin. But now, it's a pale horse. It's death. What's the anointing? The eagle. There's the prophet again. Si Paul prophet, magmula 2nd hanggang 6th, reformers, pagdating sa 7th, prophet again. Then I'll read this quote. Now we're into the age of the eagle.
the revelation to be revealed, the whole thing. Now, compare this with Revelation 10 chapter, verse 1 to 7. Yan yung lagi natin binabasa. And we'll see here in the revelation here, 10, 1 to 7, that in the days of the sounding of the seventh angel's message was to finish up all the mysteries of God. All. Sa panahon natin yan, all. Kaya ngayon naintindihan natin kung bakit. The mysteries. Of course, it is the mystery of God. No? At inihayag ito lahat ng mga mysteries. Tapos na ba ang Panginoon? There's more. Amen. Thank God. Sabi ng prophet, I'm closing. Ang message, mga kapatid, ang Bible, ang message, hindi ito parang text, pagtapos ka na, graduate ka na. It's not. Ang Bible tsaka message daw ganito, parang daw itong Roman candle. No? Pag bagong taon, nakakita na ba kayo ng Roman candle? Kasi yung ibang translation sa Tagalog, kaya minsan, kinokorek natin yung mga Tagalog translation. Yung Roman candle, ang translate is sperma eh. Alam niyo yung sperma na kandila? Yung puting kandila na pangpatay o pangbuhay, ano ba yan? Hindi sperma yon. Ang Roman candle pag bagong taon, pag ba'y sumabog na isa, nakakatuwa siya, yung isang sumabog, magsasabog pa ng marami. Tapos yung tigi-isang sabog na marami, magsasabog pa ng marami. Ibig sabihin, galing sa isa, dumadami ng dumadami. Ganyan yung Roman candle, hindi sperma. Yung kandilang sperma, mga kapatid, pag sinindan mo yung isa, yun na lang yun. But not the Word of God. Yun yung mga kapatid, no? Kaya dati meron ako nakausap. Sabi niya, natapos siya rin yung Bible from cover to cover. Hindi ko lang masabi, baka ma-offend eh. Mukhang hindi kapatid. No, mayabang. No? Medyo mahilig pa sa mga sexing babae. Mukhang hindi. Kasi hindi yan ang basyan. No? The letter killeth, but the Spirit giveth life. Yung letra, pumapatayan. Pero ang spirito ng letra, yan ang nagbibigay ng buhay. At ang spirito ng letra, yan ang nai-impart sa atin every time we hear. Yung letra ang narinig natin, but the Spirit of God is in us. Salamat kay Lord. No? We thank God. There's one hope. We will comfort one another with these words. Ito yung pinangalan ko kanina bago ilibing si Nanay Giday. No? Sabi ko nga kanina, lalo na paglibing, ang hirap na yan. Ang mahirap niya pag may namamatay, yung namatay ng araw na yon, yan, medyo yung burol, medyo okay pa yan, nandiyan pa eh, pero yung libing, naku po. Ang hirap na yan kasi hindi mo na makikita eh. At ang sabi ng Thessalonians, can we read that? 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Sige, basahin natin. And we will sing that song, Look for Me. No? Okay ka na, pen? Good? Yeah. Okay na si Lola. Okay? Salamat kay Lord. Siguro iakyat natin ng 15. Okay. Sabi niya rito, for this we say, unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Pwede bang pakitagalog natin? Tagalogin natin. Kasi great fellowship ito in the future. Yeah. Sapagkat ito'y sinasabi sa namin, sa inyo na salita ng Panginoon, na tayo na nga bubuhay, tayo yon. Ako, I'm praying, abutan akong buhay. Si Pablo kasi, umasa rin siya eh. Tayo na nga titira. So, ibig sabihin, si Pablo, umasa rin siya, gusto niya rin. But it's not for his time. It is for the end time. No?
na tayo na nabubuhay na nakatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa anumang paraan na nakatutulog. Sino ba yung mga nakatutulog? Yung tulog na literal? No. Ito yung mga believers na pumanaw. Ang tawag dyan ng Bible, natutulog. Anong ibig sabihin pag natutulog? Isang araw gigising yan. Amen. Hindi namamatay ang Kristiyano, natutulog lang. Kaya nga si Lazarus nung namatay, sabi ni Lord sa mga apostol, si Lazarus natulog na. Sabi ng mga apostol, natulog lang pala eh. Hindi nila maintindihan, patay na si Lazarus. Dahil alam natin, si Lazarus, binuhay ni Lord yan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, again, He will come down again. Physically now. Na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay ng muli. Lahat ng nangamatay kay Kristo. Nanay Giday is one of them. Daddy Jolly is one of them. Mauuna sila. Alam mo, ewan ko lang ha. Parang binigyan na nga tayo ni Lord ng clue eh. Pag ikaw believer at nakita mo na si Nanay Giday kumatok sa pintuan nyo, hindi ba angat ang faith mo niyan? Sila ang mauuna lang. Uy, mga ilang minuto ako na. Amen? Pag wala kang mensahe, hindi mo alam yan. Baka pag kumatok sa'yo si Nanay Giday, sino po kayo? But the bride has the revelation. Balik tayo sa scripture. Yan. At ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo ng mabubuhay, Paul also hope na abutan niya. Hindi naman masama yun. No? I'm also hoping and praying. Na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya ang bilin ni Paul, for us not to be sad, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Comfort one another with these words. Yeah. It brings comfort. Salamat sa ating Panginoon. So naipag-pray na natin, Brother Gilbert, ang mga bata. Salamat kay Lord. You only believe, sinaya daw, no? So, yeah. Hinahanap ko sinaya, wala pala. No? Pag umangat ang faith natin, walang karamdaman na po pwedeng humarang sa atin. Naalala ko si Zoe at si Mia. Pag may sakit, dali na natin doon. Pero syempre, yung mga in-laws, may sakit na nga yung bata eh. Minsan yung faith hindi maintindihan yan. Kasi kaya nga yan faith eh. Yan ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Salamat sa ating Panginoon. No? Now we'll bow our heads. We thank you, Father, for your word. We thank you, Father, for your grace. We thank you, Lord, for the revelations of the word. We thank you, Lord, for the lives ng mga nauna sa amin na pumanaw lang at natulog. Isang araw makikita namin sila. We worship you, Father, and we give you thanks. Patuloy kayo magpakahayag. Salamat, Lord, for the revelation of the healing of Sister Jo and Sister Auring. Maging mga bata, Lord, through the faith of their parents. Hallelujah. You're appearing in our midst, Lord. You're appearing unto us. You're coming one day, we will meet you. But you're appearing unto us now. The prophet said that the appearing is the sign of His coming. Salamat, aming Ama. As we are claiming the blood, and we're claiming, Lord, that we will see our loved ones na natutulog. Katulad ng awit na aming aawitin. Isang araw,
dun sa buhay na yon na walang hanggan, hanapin mo ako. Nandun ako. At naniniwala ako na nandun ka rin. Pagkatapos mong kausapin sila Moses, sila Pablo. Pagkatapos mong kausapin ang mga apostol. Pagkatapos mong kausapin si Brother Branham na ginamit sa ating panahon. At pag nakausap mo na lahat, isang araw maghanapan tayo. In that great city, look for me. Salamat sa ating Panginoon. We thank you, Father, for your abundant provisions, for your divine protection. Hallelujah, hallelujah. Lord, you appear now. Naghihintay kami ng dakilang pag-agaw, Lord. At 1,000 taon na hindi na ganito ang aming katawan. Mga kapatid, look for me. By faith, I believe na magkikita tayo ron. Sa mga nauna na sa atin, hahanapin ko rin sila. Hanapin niyo rin ako. Sa mga kapatid namin na nasa Zoom, pabutin niyo rin ang kanilang mga pananampalataya. This is your word, Lord. This is your grace. Maraming salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. 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 Finally make your entrance to the city of jasper walls And bright golden avenue. and you. When you hold all Its beauty and its splendor. remember there's just one request I make of you. Look for me, For I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much to view after you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. as You go down your list of first, there's no question. You want to see your love once waiting there for you. Hallelujah. Hallelujah.
that wants to hear you tell just how you made it true. Look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much to view, and after you've been there 10,000 years, a million, maybe two, look for me, for I will be there too. Look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much to view after you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. For I will be there too. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord, for tonight. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagpapahayag ng kanyang mga salita, mga kapatid. God bless you po, Pastor, sa pag-minister tonight. And tayo darako na, mga kapatid, sa last part, sa tithes and offering. So, awitin natin 2 hands, 1 heart, habang tayo ay babalik ng mga biyaya, mga blessings sa Panginoon. Hallelujah. Can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I'll give my heart, just what's apart. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. 2 hands, 1 heart,
becomes a lot. Become Tayo magsitayo mga kapatid. when it's in your hands. Take me and make me more like you. Well, it may not seem like much, but with the master's touch, I know that I'll be more like you. Two hands, one heart, One life to offer you. two hands, one heart. That's what I give to. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, and that's what I give to you. That's what I give to you. Amen. Hallelujah. Pabar Mike Hilo sa closing prayer and sa ating tithes opening and sa ating pagsasaluhan na rin po pagkain. Let us bow our heads and let us pray. Lord God, aming Ama, maraming salamat po muli sa isang mapagpalang gabing pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Hindi po nasayang ang aming oras at ang aming effort because you are here, Panginoon. Kapag naroon ka, Panginoon, lahat ng bagay, Panginoon, ay para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po muli sa pagkakataong pinagkaloob mo po sa amin na makapiling ka namin ngayong gabi sa kalagitnaan ng linggo, Panginoon, na meron po kaming gabi ng panalangin at makapakinig ng iyong salita. Ito ang aming kalakasan, Lord God, bagamat marami kaming mga kahinaan at mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, kahit kailan, hindi ka po nagkulang as you continue to unveil yourself to us, Panginoon. May mga bagay na maaring hindi pa namin alam, subalit sa patuloy namin pakikinig ng iyong mga salita ay patuloy ka pong nagpapahayag sa bawat isa sa amin, Lord God. Alam ko pong ikaw ang nakakakita ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alam mo po, Lord, ang aming mga buhay at wala po kaming maililihim sa iyo, Lord God. Maraming salamat sa lahat po ng kabutihan mo sa amin. Salamat po, Lord God, sa gabing ito, sa mapayapang gabi na nakapiling ka namin sa iyong mga salita, sa lahat po ng ginamit mo, Lord God. Ikaw na po ang magbalik ng mga pagpapala, Lord. Sa nag-MC po at nag-song lead, Brother Sunny, Lord, ikaw na po ang mag-bless din sa kanya, sa kanyang buong pamilya, Lord God, at kung ano man ang mga pangangailangan, ikaw na rin po ang patuloy na mag-provide, Lord. Patuloy pa rin kaming nagpapasalamat, Lord, sa ministry din po ng multimedia team at ng music team, Lord God, as your gifts to us upang mag-operate at makinabang po, Panginoon, ng buong iglesia. Salamat din po, Lord, sa mga kapatid namin na nasa live Zoom meeting ngayon, bagamat din namin sila makapiling physically, Lord God. Alam ko pong ikaw rin po ang nag-extend ng pagpapala para sa kanila, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa mga patutuong narinig namin kanina. Patunay na ikaw ay buhay, ikaw ang aming dakilang manggagamot, ikaw ang nagbibigay sa amin ng comfort, Lord, sa mga panahong kami rin ay nabibigatan, Lord God, sa naging pagpanaw po ng aming kapatid na hindi na po namin kapiling ngayon sa Zoom at alam po namin na sa mas mainam na po siyang dako at nakikita niya rin ang aming kalagayan. Maraming salamat po, Panginoon. May you continue to comfort her family, Lord, na naiwan, Panginoon. Ikaw po magbigay ng kalakasan sa Lakap family, Lord God. Ikaw po ang patuloy na mag-provide din po sa lahat ng mga pangangailangan. Maraming salamat din po, Lord, sa kagalingan po ng mga kapatirang may mga karamdaman. Patunay, Lord, na buhay ka at kumikilos sa mga cancer, Lord, na pinagaling mo sa mga simpleng sipon, simpleng karamdaman. Naniniwala kami, Lord God, na by your stripes, we are healed, Panginoon. Kailangan lang naming
magpatuloy na sumampalataya, Lord, sa kagalingan po ng mga babies, Lord. Ikaw po ang patuloy na mapauwian ng pasasalamat, Lord God, sa bawat pamilya, Panginoon, na nagtitiwala lang sa iyo sa kagalingan, Lord. Ikaw po ang patuloy na mag-bless, Lord God. Maraming salamat po muli, aming Ama, sa aming narinig din po. Alam ko pong patuloy kang nagpapahayag. Ikaw po ang patuloy na magpala sa iyong ginamit ngayong gabi sa aming pastor. Ikaw po ang patuloy na magbigay din ng wisdom at kapahayagan upang patuloy pong dumaloy ito sa iyong iglesia sa dakong ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming pastor. Ikaw na po ang patuloy na magbigay ng kalakasan at maayos na kalusugan, Panginoon, maging ang pag-iingat sa kanyang paghayo, kung saan mo man po siya dalhin, Lord, ay maging blessing din lang po palagi. Isang po ng kanyang buong pamilya na naiiwan sa mga panahong siya po ay nasa mission work. Ikaw rin po ang magbigay ng comfort at kalakasan palagi, Lord. Maraming salamat muli, aming Ama. Nagpapasalamat po kami sa iyo, sa iyong kabutihan sa amin, sa provision mo, Lord. Di ka po nagkulang sa amin, Lord God. Di mo ka po pinabayaang magutom o walang masuot, Panginoon. Kung ang mga ibon, Panginoon, hindi mo po pinapabayaan, how much more ang iyong mga anak, Lord. Kaya patuloy po kami nakakapagbigay sa iyo, Lord, dahil ikaw po ang patuloy na nagbibigay sa amin. Narito po ang tithes and offering, mission fund, church building fund, Panginoon, na nadala po ng iyong mga anak dito sa harapan. Lord, ikaw na po magpala sa mga halagang ito. Patuloy lang po magamit sa paglago pa ng gawain at para sa iyong kaharian, Panginoon. Ikaw na po magbalik ng mga pagpapalang ito sa mga kamay na ginamit mo. At sa mga hindi man po nakapag-abot, ikaw na po ang magpala rin, Panginoon, at mag-provide, Lord. Maraming salamat po muli, aming Ama, sa mga pagkain din aming pagsasalusaluhan. Ikaw na po ang mag-bless at maging kalakasan ng aming mga physical na katawan. Ikaw po ang magbalik ng mga pagpapala sa mga kamay na ginamit mo. Salamat, Lord, na nakadalo kami sa gawain ngayong gabing ito, bagamat maaari ang ilan na ipagod ang katawan, Panginoon. Nagpapasalamat pa rin kami, Panginoon, sa biyaya mo, sa kalakasang patuloy naming taglay. Sa pagtatapos po ng gawain, sa aming pag-iwahiwalay, ikaw pa rin po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Ikaw po magbigay sa amin ng mapayapa at mahimbing na tulog, Lord God. At kung bigyan mo pa po kami ng pagkakataon ng buhay, Panginoon, ay patuloy ka lang po namin laging paglingkuran, Lord God, at pasalamatan sa lahat po ng kabutihan mo sa amin. Maraming salamat po muli, aming Ama. Sa gabing ito, tinataas ka namin, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung magkamay, mga kapatid. Tapos na po ang ating gawain.